Punta lang ako doon sa binasa natin, no? Para meron tayo pagnilayan itong buong linggo. Nauso yan yung exclusive. Ang kine-question ng mga disipulo, bakit daw meron nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus na hindi nila kasama. So, ibig sabihin yung spirit of exclusivity. Meron tayo yan, exclusive distributor, di ba? Exclusive school, exclusive subdivision. Okay naman yon, pero yun nga lang, minsan nagkakaroon ng pride, mataas ang tangos ng ilong mo ng konti, nakataas na gano'n dahil exclusive ka. Hindi ka makakabili ng produkto na to kung hindi sa kanila. Pag may gamot silang binibenta, exclusive lang sila na pwede mong pagkunan. So, pwedeng mataas ang presyo. So, merong mga hindi magagandang epekto to. So, nangyayari sa atin, nung pandemya, merong exclusive lang na may hawak ng ayuda. Pagka gano'n nangyari, may posibilidad na maabuso ng konti, di ba? Hindi maganda na merong exclusivity. Pagka kayo nagtayo ng negosyo, hindi magandang practice na iisa lang ang supplier niyo. Kasi pwede kayong abusuhin nun. Pwedeng tumaas ang presyo, pwedeng sabihin sa'yo, hindi kami makakadala, kasi may pagmamalaki sila. Di ba? Tayo rin, hindi rin maganda na tayo exclusive na supplier ng isang kumpanya. Kasi pag exclusive tayo, pag sumablay ka, paktaylo, baka matanggal tayo doon. Yung sinasabi ni Sidayo, si Ben, naingatan natin na bigyan natin yung pagkakataon ng mga kalaban natin na makapasok, madagdagan pa ang suppliers ng isang customer natin. Lagaan natin yan. So dito sa binasa rin natin, sinasabi ng Panginoon natin na pagka gumagawa sila ng mabuti sa ngalan niya, huwag yung pipigilan. Yun din ang problema ng mga reliyon ng mundo at kasama tayong mga Katoliko dito na iniisip natin na tayo lang ang exclusive na daluyan ng grasya. Ginawa ng Panginoon lahat sa mundo na mabuti. So lahat ng tao may kabutihan. Hindi lang tayo ang daan papunta sa langit. Yung mga kapatid natin protestante, sinasabi ni Pope Francis to, malaki usapin to, di ba? Yung mga kapatid natin mga Muslim, may image ng Panginoon sa mga buhay nila. Panginoong Jesus, kahit di sila naniniwala kay Kristo, pero makikita mo ang imahe ng Panginoon sa kanila. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo lang ang may image and likeness ng ating Panginoon. Lahat pwedeng daluyan ng kabutihan. Ngayon, tayo naman bilang Kristiyano, tayo ba pagka nasa labas o nandito sa trabaho natin, nakikita ba sa atin ang presensya ng Panginoon? Kasi yun ang isa sa mga layunin natin, na kailangan makita ang presensya ng Panginoon dito sa mundong to sa pamamagitan natin. Tayo lahat may regalo. May regalo tayo ng mga kamay, ng mga paa, ng mga mata, ng bibig. Paano natin ginagamit itong mga regalo na to? Yung kamay ba natin, ginagamit natin para sa kabutihan? Para makita nila na kinakalingaan nyo, minamahal nyo mga anak nyo? O nakikita nila na hinahampas, pinapalo, nanununtok? Sa paano natin ginagamit itong mga regalo na to? Nakikita ba ang Panginoong Jesus sa mga paggamit natin ng mga regalo sa atin? Yung mata, paano nyo nakikita ang mga nasa paligid nyo? Negative ba ang nakikita nyo? Pagka may nakikita kayo nag-uusap doon, ginagawa na natin ng kwento. O isa pa yun, yung bibig. Regalo ng Panginoon sa atin to para gamitin natin sa kabutihan. Para pakita ang presensya ng Panginoon dito sa mundo natin. Yung mata natin, nandiyan niya para makita ang kagandahan ng paligid at makita yung magaganda sa mga kapwa natin. So, sabi doon sa binasa natin, pagka yan ang dahilan ng pagkakasala mo, bunutin mo yan o kaya putulin mo yan. Hindi literal yun, huwag niyong gagawin yun. Pero sinasabi lang sa atin, gamitin natin ang mga regalo na bigay sa atin ng Panginoon para makita ang presensya niya dito sa mundo natin. At hindi tayo exclusive. Lahat ng tao may kabutihan. Pagka tayo nakiki-relate sa isang kapitbahay na Muslim, di ba dapat pakita natin ang presensya ng Panginoon? Kasi baka dahil dito sa kabutihan na ginagawa niyo, maniwala sila. Mga kapatid natin, mga protestante, mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo, mahirap silang makonvert, pero pakita natin sa kanila ang presensya ng Panginoon sa mundo natin. Magiging witness ka ba? O magiging skandalo ka ba? Ibig sabihin ng skandalo, ikaw ang dahilan ng pagkakasala ng iba. Nakita nila na nanakit ka, naririnig nila na gumagawa ka ng mga chismis. Skandalo yon. Pero pagka nakita nila ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan mo, witnessing yon.
Okay, good morning sa inyo lahat.